i-summarize lang natin mga kayubi Okay. So sabi niya, ang sabi nga nito ay itong dokumentong to, tinanong siya, bakit walang control number? At bakit wala doon sa parang binder sa record? Oo. Ang sabi niya, pansin niya di ba to? Tanong niya kay Morales. Tinanong. Okay. Bakit? O kaya, kapag katapos ng informant, tama ba? O informant na mag-report sa'yo, ano nangyari? Di ba? Kasi may report ka eh. Ang sabi ni Jonathan Morales, hindi natuloy. So, after that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, no, na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. Hindi sa hindi naman kumbaga sa may mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan nung panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on po. Continue. Later on po, bago po ako pumunta ng ILEA nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag yun nang tuloy kasi merong utos sa taas sa Malacanang. Sinong nag-utos, may binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Ang daming sobrang name dropping na ginawa rito. Walang natuloy na operasyon. Diba? Yun Kung nandoon ka, isipin natin ito mga kayubi sige, kung sino man yun nandito at may alam sa gintong klaseng operasyon, alam ko Master Pogi, Tal Attack, meron pa pwede kayo magbigay ng additional info. Oo. Okay? Kasi partner, ang pagkakaalam ko, pagkatapos na merong informant, di ba, may informant, yung team leader ang tatawag sa tao Na magsasagawa ng operasyon. Yung sasama sa Igagather niya yun Yung ang sasama sa operasyon. Okay. Igagather niya yon, pipiliin niya yung miyembro ng team niya. At may team leader. Okay? Tapos yung team niya, syempre, sino yung magiging, kung sino yung yung mga papel-papel nito. 'Di ba? Sa gagawing operasyon. So, dapat doon pa lang, may okay na si team leader. 'Di ba? Kung sinasabi ni Jonathan Morales na hindi natuloy. Kaya ito lang kung sinasabi ni Jonathan Morales na hindi natuloy, kumbaga hanggang doon lang siya sa kwento, bakit nagkaroon ng pre-operation report? At saka authority to operate. Authority to operate. Yun lang. Kasi dapat patay ka na doon sa kwento mo, sa informant mo. Sinabi man niya, partner, ang dahilan kung bakit hindi natuloy. Syempre, partner, ang sabi niya, meron daw nagsabi na wag ituloy. No. Nag-name drop siya. Sino? Kasama dito si dating Executive Secretary Paquito Ochoa. Tama, di ba mga kayubi, di ba? Nag-name drop siya. Di ba? So, yun yung sabi niya. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong nire-report niya. Ang gusto kasi nitong si ex-PIDEA agent, Jonathan Morales, mapuwersa nila si PBBM na magpa-drug test. Yun ang sinasabi niyang mandato ng PIDEA na dapat dahil sa mga umaalingas-ngas o dahil sa mga alingas-ngas di umano, yung pulveron issue, dapat ang PIDEA mag-imbestiga na. Yun yung talagang nais niya. Pero ano sagot ng PIDEA? So doon pa lang, gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. So paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa naisip nila.
Ganon din sa ano niya, sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto nyong makita, ganun po ka-tedious yung pagfa-file namin. Lahat ng sinasabi niya, nakokontra namin with documents. Siya po, puro lang, boka. Verbal lang. Kaya, hindi po pwedeng on his mere allegations alone, we are going to invite persons. Correct. You're correct. Yes, sir. Pero ito, sige, pakita lang natin Wilson, pakita nga po yung Exhibit A natin. Yung pre-operation report. Ayan tingnan nyo nakalagay dito, di ba, nakabura yung bura yung team leader. Tapos pakitingnan ko nga rin po yung Exhibit D natin, letter D. Yan. Pansinin nyo, may investigation agent dito. Ang sabi niya, sa hearing kanina mga kayubi, siya ang gumawa nito. Siya rin yung mga pumirma nito. So, pansinin nyo, investigation agent siya dito sa memorandum. Investigation agent lang siya. So, sabi niya, doon sa Exhibit A natin, saka sa Exhibit B, sige, yan. Sa Exhibit A, ang pangalan dyan, team leader. Sabi niya, siya rin ang gumawa nito. Saka sa authority to operate, siya din ang gumawa nito, team leader. Partner, kasi ganito po yung operation sa ganitong klaseng drug enforcement partner. And the said interview was reduced to a sworn statement. Anyway, kung may nangyari po sanang ganun, ay as sinabi niya kanina, kinumpile niya in a folder with the confidential na cover sheet. Hindi po yan po pwedeng dumiretso kaagad sa Deputy Director General for Operations. Dadaan po muna yan dun sa team leader niya. Because at that time, he was just an assistant chief. Andito po ngayon yung chief niya noon, panahon na yon, si Director Francia. Nasaan si Francia? Is it the back, sir? Puka. Na ito sir dapat yung chain of custody ng documents na yon, from him to his team leader, from the team leader to, at that time it was Director La Chica, then it reaches the DDGO. So ang daming pagpapasahan sir ng papel. Bakit nawawala? Talagang mawawala kasi wala naman talagang ganun dokumento kasi. Ang dapat na pipirma, 'di ba, sa pre-operation report, hindi investigator. Sino? Team leader. Okay. So si team leader, kumbaga, kung nag-investigate ka, sa iyo ang dokumento, si team leader lahat ang kukumpas. Tapos sa nilalaman niyan partner, ang nilalaman niyan na yan. Kasi sila partner ang gagawa ng operasyon. Yes, dahil sila ang gagawa ng operasyon. Oo. So yung Pero doon sa dokumento, balikan natin, sino nakapirma doon? sabi niya siya gumawa. Your Honor, Mr. Chairman. Yan po mga dokumento na yan, ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. No question about Hindi that. po sa AI. Kayo nandyan. Ako nasa labas. Pero ako ang nakapirma. Alone. Solo. Si Morales. Oo. Na ang kanyang... Papel, investigating agent. Oh. Okay. Or May nakalagay sabihin ba dyan natin- sa baba? Okay, team leader. Team leader. Pero Oo. nakatakpan to. Pero ang sinasabi niya, Siya gumawa. Pero sabi kanina sa hearing partner, ang team leader niya, si, tama ba yung position? Si Francia. Di ko alam kung general. siya ang Teka lang, gumawa, pero ang nakapirma doon, sa baba, siya din? Oo, siya din. Pero nakalagay team leader eh. Oo, Sa baba. team leader. Dapat pala si chief niya. Oo. Chief niya na si Francia. Ngayon, So that time, ikaw IIS. Apo, IIS. Nasa IIS Nasa ka. IIS po. Team leader mo si... Bali, ang Francia. that time, division chief ko, si Director Francia. Okay? So sabi niya, siya daw ang maiipit dito dahil siya yung gumawa, siya yung pumirma. So, kung investigating agent ka lang, Hindi siya dapat kasi pipirma doon. ipapasa mo yung mga dokumento mo o yung nakawalap mo sa team leader. Si team leader lahat ang gagawa kung paano mag-ooperate. Ano ang role ng
investigator partner. Ang investigator, sa isang partner, operation. ang Oo. investigator, pwedeng siya agad yung mangalap ng dokumento. Oo. 'Di ba? Yung iba Dokumento as evidence? ha? Halimbawa, ganito. Oo. Yung iba, 'di ba? So, syempre, maglalag. Okay. Pwede. Pero may mga investigator on case, hindi naglalag. Mhm. Hindi siya naglalag. Ang normally ginagawa nila is after, let's bypass tayo halimbawa after bypass operation partner, lahat na nakuha, lahat in inventory, siya na ang maglilista niyan. Kung ilang kung ilan ng gramo, siya na yung lahat gagawa. Inventory. Kasi siya yung investigator on case. Eh. So, hindi siya ang maggagawa ng mga operation report. Mhm. Si team leader. Kasi silang gumawa ng operasyon. Kasi sila ang kikilos. Oo. Silang tama. Oo, Nandun kasi mismo sa si area. investigator, normally, naiiwan lang yan sa opisina. Hindi sumasama sa operasyon. Yan ang kadalasang papel ng investigator on case. Sa PIDEA, kasi sa ibang mga operasyon nakikita natin, like sa PNP, may mga investigador na... Ganun din, sa investigator. Oo. Let's talk about PNP, ganun din ang Oo. setup. Okay. So, ang sabi dito, ang pre-operation report, mga kayubi, ang laman yan. Okay? Ang sabi dito, it's a report in a standard form prepared by PIDEA indicating details such as identity, area of operation, composition, tactics and equipment of the operating unit and duration of the operation. So, pansinin nyo mga kayubi. Ha? Sige, Exhibit A tayo ulit. Exhibit A. Ayan. Exhibit A. Yan. Okay. Pansinin nyo mga kayubi, itong pre-operation report, wala siyang ibang miyembro na gagalaw. Walang pangalan, no? Diba? Pansinin mo yan. So, wala yung composition. Wala yung miyembro ng team na kikilos. Mhm. Hindi naka-identify. Tapos wala ring control number. Bakit? Kasi hindi nga natuloy. So kung hindi natuloy, bakit yan umabot ng pre-operation report? Dapat wala na yan. Kasi malamang sinabi na ng team leader, hindi tuloy. So bakit magkakaroon ng pre-operation report? So, di ba, para ang mangyayari nito, very ironic, na matapos kang mag-imbestiga, sinabing hindi tuloy, umabot ka hanggang pre-operation report. Kaya wala itong member. At wala rin control number. So, para saan yan? Diba? Mhm. Gawa-gawa ba to o hindi? Sabi mo, hindi nga natuloy. Bakit may pre-operation report? Ngayon, pakicheck po yung Exhibit C natin. Wilson. Tignan niyo po to Ito na yung dati kong pinakita sa inyo, di ba? Pansinin niyo may control number mga kayubi, di ba? Tapos ayan yung composition, oh. Kita niyo yung pangalan sa ilalim, mga pangalan nung magsasagawa ng operation. Hindi lang nakapirma hanggang team leader. May tao na gagawa. Makita mo, partner? Mhm. So yan yun. So in other words, yung ginawa niyang pre-operation report, wala yun. Wala yung saysay. So, nag-leak man yan, partner. Ang tanong natin, saan galing yan? Kung totoo na meron yan, bakit wala sa files? Ito ba fabricated? Recently? 'Di ba? Kasi, walang nagpapatotoo sa kanya. Ang sagot niya ngayon, dahil siguro nakita, siya naman nagsabi na walang nangyari sa report Hindi natuloy So, sasabi niya doon sa ibang mga kasamahan niya na hindi naman niya ma-identify kasi sinabi niya kung sinong kasama mo dito habang ikaw nag-investigate. Mhm. May mga kasama daw siya pero wala siyang binanggit na name. Some of the IIS staff or members ang sabi niya. So, Hindi, ganito na lang. Mag-identify ka kung sino yung matagal mo itong kilala mga kasamahan mo. Mag-identify ka. Your Honor. Sinong nandun? Doon sa sworn statement, doon sa kinuha kong sworn statement, na andun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. As far as Yung sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako ng sinumpaang salaysay, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Kaya nga, at Opo. in this particular instance, ma-remember mo kung sinong agent kaharap mo na
Your Sinabi Honor, mo doon? sa tagal po ng panahon, humigit ko lang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po... Yes, Your Honor. Wala pong papel na ganyan. Ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PIDEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Ang sabi niya kasi dito, that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon who were present at that time. Oh, ang sabi niya sa kanyang mga report, nilalagay niya yung mga pangalan na nandoon at nakapag-witness ng kanyang pag-iimbestiga. Eh dito, napakita ni General Lasso na wala ka ba lang nilagay na pangalan. Generic lang. Ang sagot niya ganito, so paiwas. Ang sabi niya, naiintindihan ko kung bakit sila ganyan ngayon. Kasi ang usapan dito, karir. Siyempre, pag nagsilata sila laban sa administrasyon, tanggal. Di ba? Sabi niya, tanggal. Ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Ito ngayon, sabi niya. Ina-analyze ko lang yung mga sinasabi niya mga kayubi. Ang sabi niya kanina, isa siya sa mga nagrereklamo tungkol sa irregularidad ng PIDEA. Sinabi niya yun. Isa siya sa mga nagreklamo sa mga irregularidad sa PIDEA. Ito pong hawak ko na pinagsamang sinumpaang reklamo na inadminister mismo ni Director Hil Pabilona na isang abogado. Kaharap niya yung dalawa pang ahenteng kasama ko. Inirereklamo namin yung irregularidad dati sa PIDEA. Pero ano nangyari noong panahon niya? Binaliwala nila ito. Binaliwala nila. Matagal nang nangyayari sa PIDEA. Kapag ka ikaw, kumalabang ka sa sistema, sigurado malayo mararating mo outside PIDEA. Magiging sibilyan ka. Sabi niya kanina, isa siya sa mga nagrereklamo tungkol sa irregularidad ng PIDEA. Sinabi niya yun. Isa siya sa mga nagreklamo sa mga irregularidad sa PIDEA. Okay. Kung itong na-investigate mo ay existing talaga at that time, that's March 10, 2012, at bigla lang wag mong galawin yan. Diba? Wag mong galawin yan. At pumayag siya. Bakit hindi mo nireklamo? Eh sabi mo madalas ka nagrereklamo tungkol sa irregularidad ng PIDEA. Hindi ba dapat may record ka na nireklamo mo dahil hindi nila tinuluyan yung alias Bongbong at alias Maricel? O bakit? Nasaan yung reklamo mo na sinabi po, dati ka pa nagrereklamo sa iba-ibang issue at pinirmahan pa ng isang officer. O, at tungkol dito, dapat nagreklamo ka kasi hindi tinuloy. Oo. At malaking pangalan ang involved rito, partner. Kung yes, totoo. Di ba? Kung totoo. Di ba? No. So, yun lang yung sa akin, di ba, partner? So, kasi ito, although na-dismiss naman yata ito mga kayubi, naging sangkot yata itong si Mr. Jonathan Morales sa extortion. At parang ang nagreklamo pa sa kanya or nag-reveal nito, yung dati niyang bossing. Si Deputy Director Carlos Gadapan na sinabi nga ni Senator Bato na kilala niya na straight. 'Di ba? Pero tingin ko naman na dismiss baka hindi kinaya ng ng dokumento to prove, although syempre nandun na yung parang pagbibintang sa kanya. Kung natakasan niya yun, di okay kasi baka kulang yung ebidensya, 'di ba? So, yun lang mga kayubi, 'di ba? Pansinin natin. Bakit ito pinasok sa hearing? Pumunta dito, mas maliwanagan tayo. Yung Your Honor, ang isa pa doon sa yung sinasabi ni Director General na Lasso na sinungaling ako.
Hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita, nakabasa ng report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Maricel Soriano at saka yung si Presidente Marcos. Nakita niya, nabasa niya during nung kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin, na-brief siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. 2016 to 2022 si Pangulong Duterte. Paano nangyari na i-deny na nila Gerald Lasso na hindi nag-exist yung dokumento na yun? Samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, pinakita sa kanya. Pinakita ng PDEA? Sino nagpakita? Your Honor, Bisaya po kasi yung kanyang salita during nung rally. Pero binabanggit niya po yung pangalan ni Maricel Soriano, ni Presidente. Nagbibigay siya ng kwento. Pero nung tinanong siya kung sino ang nagpakita, hindi niya na masagot. O, pakinggan nyo. Nasagot niya ba yung tanong ni Senator Bato de la Rosa kung sino ba ang nagpakita nung sinasabing dokumento kay dating Pangulong Duterte? Wala siyang nasagot. Hindi kaya ang dokumentong ito ay ginawa para hindi mapahiya si dating Pangulong Duterte na nagsasabi na mayroon siyang nakitang PIDEA document nung siya ay mayor pa lamang patungkol sa paggamit ng pulveron ng ating Pangulo. Noon pa siya tinatanong kung anong dokumento to. O, tandaan natin, umamin dati si Pangulong Duterte na sila ay nagpaplanta ng ebidensya. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then we, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were from, where they came from. Sir. So as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan? Wala po talaga, Wala. sir. Wala po. Didlak tayo. Pero ako, hindi rin ako maniwala na wala yung papel na yan dahil andyan eh. Andyan. Nakaprint. Nakikita natin. Andyan. Saan patungo itong hearing? Yan ang tanong ng taong bayan eh. Ang gusto nga ni Jonathan Morales, magpa-drug test, doon talaga yung tinutubok niya. Pero hindi. that's not the issue. Actually, and hindi yan yung pake ng hearing na ito. So, partner. Na sinagawa ni Senator Bato de la Rosa. Saka 2012 pa to, partner. Ba't mo uutusan ngayon? Correct. Diba? Pero syempre, partner, pag may nalaman tayo, senator daw siya noong 2012. Senator na. Senator siya. Panahon ni Pinoy. Okay. So, partner, sa akin lang, kung 2012 to, di ba? Di dapat, na ngayon, 2023. Bakit ngayon ka magpapahamon? Sana noon. 2012, pinahamon mo na siya. Di ba? Tapos bigla kang papasok doon sa issue na 2 minutes lang, tapos na yung pag-drug test. O, saan mo nakuha yan na idea? 'Di ba? Para kumbaga gawin mong issue diyan, wala kang pakialam doon. Di yan yung pinunta mo diyan sa Senado. 'Di ba? So minsan makikita mo anong motibo. 'Di ba? Hanggang bukas, partner! Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan na inyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino.